Anyway, have faith in the Lord, our God. That's the big thing na dapat nating ilagay sa ating isipan ngayon, partner, na sa mga nangyayari sa paligid ho natin, nangyayari po sa buhay po natin, nangyayari ho ngayon sa atin, mga kaibigan, hindi naman ho tayo bulag, pipi at bingi sa mga nangyayari. Have faith in the Lord our God. So continue praying for each and every one of us. Continue praying for our country, continue praying for our countrymen, our leaders, our friends, relatives, the sick, and for the family, community, and for ourselves. Like I've said before, partner, before you pray for yourself, you should pray first for others. Alam mo ba yun? Ihuli mo ang sarili mo. At alam nyo ba, mga kaibigan, alam nyo ba bago mamatay si Jesus, kung anong ginawa niya? Ano yung kanyang gustong mangyari? Bago siya mamatay, diba? Bago siya huliin, ipapa sa krus. Isa lang, partner, pero hindi nagagawa. Hindi nangyayari. Oo. Nagdasal siya. Diba? Ano po yung pinagdasal niya? Sige nga po, sa mga matatalino, anong pinagdasal ng Panginoong Jesus? Bago ho siya mamatay, before he died, the night before he died, diba nagpray siya? Alam mo ba kung ano? Ang ipinagpray po niya, mga kaibigan, that all may be one with God. That all may be one with God. Unity. Unity by living at one with God, with each other, and with ourselves. Yung pala yun. Hindi siya nagdasal para sa sarili niya, pero ang magkaisa tayong lahat. Pero tignan nyo ho, mga kaibigan, hanggang ngayon, hindi ho nangyayari. That's why, please, let us all continue praying for one another. Trust the Lord our God. Have faith in our Lord God. Trust Him, sabi nga ho ni Richie Ross. Trust Him with every aspect of our lives. To trust in the Lord with all our hearts means, partner, wholeheartedly, buong puso. Trust in God's wisdom and love rather than, relying on our own limited understanding, partner. Sabi nga po, when life feels confusing, overwhelming, dumarating yan no-overwhelm tayo minsan sa kasikatan natin, sa mga napapala natin, mga blessings na dumarating natin. Meron din yung overwhelming, partner, sa mga hindi maganda nangyayari sa atin, sa problema. No? Our understanding can be clouded by emotions, uncertainty, or incomplete knowledge. Ang payo po sa atin today, let us all surrender. Let us all surrender everything to God. And when we surrender to Him, we find what? If we're going to surrender to Him everything, kahit yung mga baggage dyan, may extra baggage tayo Ano ho mangyayari? We find peace and direction. Amen? Amen. Nagkakaroon po tayo ng direksyon, mga kapatid. Tsaka gumagaan yung pakiramdam yung pakiramdam ho natin. Amen? Amen. Knowing that His plans are perfect. Yes, the plan of God for all of us, ang plano ho ng Diyos sa ating lahat, ay perpekto, mga kaibigan, ay perpekto. Yung guidance ho ng Panginoon, yung gabay ng Panginoon na nandyan po siya, ginagabayan po tayo, ay very, 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 very sure. Tama? Wala hong paltos po yan, mga kaibigan. At ang pagmamahal po ng Panginoong Diyos sa atin ay never, 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 never nagbago. Never fails. Hindi po pumalpak ang pagmamahal po ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga niya pinadala ang Panginoong Hesus Kristo, mga kaibigan, nagkatawang tao, ipinako sa krus na matay.
Tama ba? Amen ba yun? Amen. Sana ma-realize po natin lahat yan. By trusting God, we find peace, direction, isa pa. We find assurance, even in the midst of uncertainty, mga kaibigan. So let us all trust God with all our hearts. Trust God, have faith in God, believe in God. Sabi nga partner, napapakinggan po ng Panginoong Diyos ang ating mga dasal even when you feel unheard. Na feeling mo, hindi ka napapakinggan. Nakikita niya ho tayo yung mga luha po sa ating mga mata. Pero hindi ho natin alam, gumagawa ho ng paraan ang Panginoong Diyos to bring joy and restoration in His perfect time. Hindi po sa oras na gusto po natin, panahon na gusto natin, pero po sa oras niya at panahon niya. And always remember, sa laban na ito, sa buhay po natin ito, lahat po tayo, remember that our battles are not ours alone to fight. The Lord our God goes before us, and the Lord's power is greater than any challenges we face. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo? Hindi. Baka hindi kayo naniniwala. Meron na naman kayong agam-agam. Meron na naman kayong doubt sa sarili ninyo. Pagdududa sa Diyos. Huwag kayong magdududa sa Diyos, mga kaibigan. Siya nga hindi nagdududa sa inyo kahit alam niyang kayo makasalanan tayo di ba? Na matigas ang ulo natin pero never siya nagduda para sa atin. And remember, challenges are not meant to break us but to build us. That's why I trust that God's hands are shaping us into something beautiful, even when life feels messy. You see, gaano tayo kamahal ng Panginoon? At sa ating pananampalataya, it reminds us that we are never alone, even when people fail us. May mga ganyan po na talagang yung iba, binabagsak po talaga tayo, binabagsak po tayo ng ibang tao, di ba? Ginaganon tayo, kinakawawa tayo. But God's love is steadfast and His support is, unwavering, mga kaibigan. At lagi po nating tatandaan that God never abandoned His children in the storm. Like what He did nung panahon nila ng kanyang mga disipulo. Kung matatandaan po ninyo, yung sila po'y naglayag at may bagyo na natutulog po siya. Pinabayaan niya ba sila? Hindi. Diba? So patas ang Panginoon, mga kaibigan. God never abandons His children in the storm. His presence is our constant shelter. It's just that we people, the children of God, hindi ho natin napapansin yun because we're so very busy with a lot of things, material, sa buhay po natin ito. Totoo naman, di ba? Marami tayong pinagkakabisihan, partner. Tama. Pagkain sa araw-araw, naghahabol tayo. Pamasahe, gastos para sa pamilya, tuition, si Judith, si Bill, lahat yun. Pinagkakaabalahan po natin. Let us offer peace and guidance. Or God is offering peace and guidance when we need it most, mga kaibigan. You pray. Let us all pray. Okay? Okay ba yun? Okay. And for that, mga kaibigan, bukas ko na lang ipiyano yung isa. Kasi alam mo yung Our Father na binabasa natin. May dulo pala yun, partner. Nabasa ko. Sabi ko, oo nga, Yung pala yun. Diba? Yung utos sa atin sa Matthew. Putol pala yung dun. Putol pala yung isang dasalin doon, partner. Kung babasahin mo yung hanggang verse 15 nung Matthew, mababasa mo doon,
yung sinasabi natin, totoo. Yung magdadasal ka na, forgive us our trespasses as we forgive those tatamaan ka dun sa dulo. Hanapin ko, hindi ko alam kung saan ko na-save no? Pero I'll share it tomorrow, ha? Para matauhan tayong lahat sa pinaggagawa natin. At pag tayo ho ay nagdadasal tungkol po sa na itinuro ng Panginoong Jesus ang pagdadasal sa Ama na yung the Lord's Prayer. Minsan kasi parang nire-recite lang natin May dulo ho yun. Oo. Medyo mabigat ho yung dulo, tatamaan po kayo sa dulo. Okay, so yun lang po ang gusto nating i-share today. Have faith. Have faith. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Have faith. Maniwala tayo sa Diyos na kung ano yung mga hinihiling natin, nagaganda ang buhay natin para sa pamilya natin, ibibigay niya. Ano lang, sabayan lang natin ng gawa at dasal. At basahin po natin yung Bible, which is kahit namang anong religion kayo anong religion tayo Pag tayo naman po yung nagsisimba, sumasamba, ang binabasa pa rin naman ng mga leaders natin sa simbahan ay yung pong sinasabi sa Biblia. Tama? Ang salita ng Diyos pa rin. So bakit hindi natin sabayan po sila para lalo nating maintindihan kung ano ho ang kapalaran ho natin, ano ho yung mission natin sa buhay pong ito. At hindi lang po yung pagpapayaman. Hindi lang ho yung puro na lang tayo pera ng pera. No? Dahil hindi lang ho sa pera, sa pagkain, sa almusal, sa pananghalian, sa panghapunan, nabubuhay ang tao. Tama? Tama. Okay. Dapat mabuhay din tayo pang espiritual. Amen to that. Amen. Thank you, Lord, for another blessing.